Hindi ka makakaiwas sa ganitong experience, yung naplatan ka tapos iraraning flat mo, and then ang madadali sa'yo pito. Na kung saan kung napituhan ka, obligadong magpapalit ka ng interior. Pero kung mapanood mo tong video ito, makakaiwas ka sa gastos. Panoorin. Good afternoon sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel. Purihin ang Panginoon dahil makakapagbahagi tayo ng simpleng tutorial. Related pa rin to sa motor at napakahalaga nito, no? Bagamat simple lang itong video ito, pero isang bagay ito na makakatipid tayo o makakaiwas tayo sa gastos. So ito yung technique pa noon, pero epektibo pa rin ngayon. So marami sa atin ang nakaka-experience pag napalatan tayo, no, niraraning flat na natin, na ang akala natin palitin na talaga yung interior kasi nirunning flat na nga natin, no? So ang katotohanan dyan mga kabiker, meron po tayong magagawa para makaiwas tayo sa mas malaking gastos. Although nirunning flat na natin, pero ang pinakaiiwasan natin, syempre, yung mapituhan. So ang pinupunto ko rito mga kabiker, yung interior natin, kasi madalas tayong masiraan neto na kahit nakapapalit natin and then naplatan, and then pag nirunning flat natin, lalong nasisira yung pito. So sa technique na to mga kabiker, mas makakaiwas tayo sa mas malaking gastos. Kaya nga itong technique na to, ginagawa na namin to noon hanggang ngayon, ina-apply pa rin namin. So kung mapapansin nyo, ito na naman yung tricycle na nakita nyo sa last vlog natin, no? So meron lang ako ipapakita sa inyo at doon na natin i-share yung technique na sinasabi ko. So tignan natin. So dito sa likod makikita nyo gulong, and then syempre yung pito. Ayun yung pito. May nakikita na ba kayo at napapansin na technique? So ilipat natin sa harap. So ito yung pito niya. Meron na ba kayong nakikita na kaibahan o mapapansin? Doon naman tayo sa side wheel, lipat. Ayan sa side wheel mga kabiker. Ayan. Ito yung pito ng side wheel. So sa pangatlong pag-ikot natin, meron na ba kayong napansin? Ayan. So dun sa tatlong pinakita kong pito, meron ba kayong napansin na kakaiba o technique na namumuo sa isip nyo? So kung yung naisip nyo, yung naisip ko, tugma tayo dun sa naisip natin. So ano yung technique para iwas tayo sa gastos at hindi tayo mapituhan, no? Kasi karamihan sa atin, pag na-flat na o kaya nare-rim cut, pero meron tayong nilalagay na rubber dun sa pin ng rim para hindi tayo ma-rim cut o mabutas ng ulo ng rayos. Pero itong technique na to ay ginagawa na namin to, kaya i-share ko sa inyo. Kaya nga may disclaimer tayo para dun sa mga nakakaalam na o dun sa hindi pa nakakaalam na pwede silang mag-bash sa atin. So bago kayo mag-judge, subukan nyo muna, no? Kasi malaking bagay ito, no? So meron ako yung papakita sa inyo para mas maliwanag na mabuti, no? Napansin nyo ba na yung pinakita kong mga pito ay walang ganito? Ayan. Kasi ito, pag nakaganito na nakalock yung ating mga gulong, no, prone tayo sa pito, mapipituhan tayo tulad nito. Ayan. So ayan, napituhan na to, no. Bakit napipituhan? Pag naplaplat kasi yan, naplaplat yung gulong natin o kaya nabutasan tayo, no, nabutasan tayo ng interior, syempre maplaplat yung gulong natin at nakalock ito, no. Pag nirunning flat natin yan, madadali yung pito natin. Minsan mapapansin nyo yung interior nyo, minsan lumulukot pa yan. And then bakit napipituhan ito? Kasi nga gumaganon yan, lumilipat, no? Lumilipat yan. Ngayon hihilain niya ito, nakalock to tong pito natin. So anong technique ang gusto kong malaman nyo? Ang technique na gusto kong malaman nyo mga kabiker, tanggalin nyo na ito, no? Tatanggalin nyo tong lock nut nya para hindi kayo mapituhan. Malaking bagay ito mga kabiker. Kung na-flat man yan, kahit lumipat, uusog lang yan, no? O kaya lulubog, hindi lilipat. So hindi maapektuhan yung pito, hindi tulad nito, no? So pagbigat yung kargada nyo at nirunning flat nyo, madadali talaga yung pito nyo. Kaya nga minsan yung interior natin lumalabas na, nakakat pa siya rito hanggang sa buo. Ngayon pag walang lock ito, no, maglalaro lang yan, gumaganon lang. So makakaiwas siya sa cut, hindi siya mapepersa. Lalong lalo na hindi pa magandang klaseng interior nyo, pipituan kayo kagad, no? Ang pangit pa dun,
tamad mag-vulcanize yung mga nagbo-vulcanize. Tamad nilang i-vulcanize to kasi ang technique dito mga kabiker, pag hindi pa ganitong hiwa o dito lang sa may bandang gitna, dito lang siya sa may tornilyo, dyan lang napunit. May isa pang technique dyan, no? Tatanggalin yung pito, yung pinagtanggalan ng pito, papatsihan yon. Pero bago nila patsihan, nasa loob itong pito, nasa loob ng interior. Ngayon, pag napatsihan na to, yung pinanggalingan ng pito, yung butas niya, pag napatsihan na yon, ito palalabasin nila sa panibagong butas dito. Halimbawa, napatsihan na yan. Ito, palalabasin nila ito para pwede pa siya, hindi pa siya gagastusan. Magkano na ba interior ngayon, no? Maabot na ng 100 o 90 So, malaking bagay ito mga kabiker. May mga nagbubulkanize sa shop na mapagsamantala, lalo na pag tinamad siya. Hindi na yan pwede, boss. Kahit pwede pa, sasabihin nila sa inyo hindi na pwede, no? Ang technique, tanggalin nyo na yung lock nut nya. Ito, pag ganyan siya, maglalaro lang yan sa butas. Kahit na flat pa yan, gaganyan lang yan. Gaganyan-ganyan lang yan, maglalaro. Kasi ang interior, pag mabigat yung karga natin, no, nagkakaroon ng movement yan, no? Kaya pag nakalak yan, ito ang gagalaw lang, and then pupunitin niya yung part ng pito niya, yung pinagkabitan ng pito niya. So, ganun ang nangyayari. So, ang maganda yan mga kabiker, pag naplatan ka, kahit na i-running flat mo, basta't ito, ang pito natin walang lock nut, malaking tulong yon, no? So, hindi siya mapupunitan ng pito. Kasi kadalasan sa atin, pag bumabiyahe tayo ng malayo, mahirap kayang magtulak, no? Alam naman natin, experience din nating magtulak. So, ang pinaka-tinatamaan dyan, yung likod. So, malaking bagay ito mga kabiker, pag tinanggal niya itong tornilyong ito. Makakatulong to na makakaiwas kayo sa gastos. At the same time, konti lang yung gastos nyo kung naplatan lang kayo, nabutasan lang kayo. Halagang 40 pesos lang babayaran nyo. Pero pag napituhan kayo, hindi lang yung interior yung babayaran nyo, pinapatungan pa nila ng labor, no? So, yun ang masaklap. Ngayon, hindi naman mahirap tanggalin ito, no? Kasimple lang, gaganon nyo lang. Hindi naman mahirap dahil nasa labas na siya. Ngayon, kung ayaw yung paniwalaan, okay lang. Basta't sa akin, yung sumusuporta dito sa channel, naniniwala sa akin, malaking bagay ito sa inyo mga kabiker, no? So, yun yung sinasabi kong technique na noon, epektibo pa rin ngayon. Ano? Pakita ko sa inyo yung tabi ng motor na to, yung Alpha doon. So, tignan nyo itong isang motor dito, yung Alpha, no? Tignan natin yung pito niya. Saan na ba yung pito na yun? Ayan, walang lockwasher. Dito sa likod. Ayan. So, mas mainam yan. Pag naplatan yan, lulubog lang yan. So, hanggang ngayon, ina-apply pa rin namin. So, yun mga kabiker. Wala namang masama kung susubukan nyo. Dahil napakasimple lang, walang kapagod-pagod. At hindi lang yung may share ko sa inyo mga kabiker. Kung pipili kayo ng interior, yung matibay na. Like yung share ko sa inyo na video na Pieco Cobra, napakakapal ng interior nun. At isa pang bagay doon, ang advantage niya, stainless na yung pito. Hindi nangangalawang yung bakal niya. Kasi itong mga ganito, nangangalawang yung bakal at doon napupunit yung pito natin kaya madaling masira. So yun yung isang bagay na gusto kong i-share sa inyo, no? So yun lang mga kabiker, I hope na meron kayong natutunan sa simpleng video natin. Napakasimpleng video pero malaking bagay ito para sa atin, no? So kung nagustuhan niyo itong video mga kabiker, huwag niyo kalimutan i-like, and share, and subscribe. And then huwag niyo na rin kalimutan i-click yung bell button para lagi kayong notify sa every video natin. At paki-follow na rin yung Facebook page natin.